up mga boss? It's been a while. Matagal-tagal din tayo nawala sa sirkulasyon. I think it's been 5 months na hindi tayo nag-upload sa ating YouTube channel. Medyo natahimik tayo. Eh bakit nga ba? Ba't nga ba tayo nawala sa sirkulasyon? Halika, kwento ko sa inyo. Hello mga boss, it has been a while. Tagal-tagal din tayo natahimik sa pag-vlog. I think it has been, 5 or 6 months since huli tayo nag-upload ng ating full video vlog. April pa ata yun nung huli tayo nag-upload ng ating bike review for the PCX 160 na kasama sa atin ng Honda Philippines. Again, shoutout Honda Philippines. Salamat sa pagpapahiram ng motor. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba tayo bigla nawala? Ito kasi yun eh. After pandemic, napakaraming changes ang nangyari not only in the Philippines, but, you know, a global trend has begun happening. Ang daming mga companies ang mga nagre-restructure, nagme-merge, merong iba nagsasara. Companies do all they can to stay afloat, especially during pandemic. Either they gear up to expand or just simply to streamline. Well, unfortunately, isa na yung company ko sa mga yon. Long story short, we were made redundant. Walang po tayo ng trabaho because the company had to restructure its global resources. Biruin mo yun, after 15 years of being loyal to the company, isang iglap, wala na tayong trabaho. I've been working from home for more than a decade. Tipong hawak ko oras ko. The job is very stable. Then all of a sudden, it came crashing down ng biglaan. So just imagine how shocked yung mundo noon. All of a sudden, the stability that I was already expecting towards my retirement age, ika nga, biglang gumuho. I have to build another plan, and that involves me applying to another job. Now, I never expected this would happen to me. Never. I've been loyal to the company, so that is why somehow I was expecting the same loyalty to me. So siguro yun na lang, life lesson. Never be loyal to a company because in the moment of difficulties, well, wala kang maasahan eh. Business is business. Well, in fairness to the company, nabigyan naman tayo ng magandang separation package. Relatively speaking, malaki-laki rin naman yung nakuha natin considering it has been 15 years. Katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Wow naman! Wow! With the money we got, nabayaran na natin yung bahay natin na hinuhulugan natin sa bangko. Nabayaran na rin natin yung mga iba pang mga bayarin. And of course, nabilan pa nga natin si Mrs. na kanyang sasakyan. At meron pang tira-tira for savings. Di na masama, di ba? So what gives? Ang saya naman pala nang nangyari, bakit bigla tayong nawala? Simple lang kasi yon. Kasi wala na nga tayong trabaho. Well, the thing is, even with a huge sum of money na ibibigay sa'yo, it has a finite value. Nauubos din yun. Kahit na milyones pa yung matanggap po, after a while, ubos yun. Especially nowadays na magastos after pandemic. Yes, of course. After natin makuha yung severance pay natin, nangalahati na agad yung nakuha nating severance pay. All that in just a matter of 1 month. So just imagine, kahit sabihin mo milyones yan, ubos agad yan in just a few months kung hindi magbabago yung lifestyle natin, di ba? And with me having no work, definitely lahat ng gastos namin ay manggagaling dun sa severance pay na nakuha ko. So mas mabilis na mauubos yun, much faster than I like. Ika nga, hindi ko ma-enjoy yun eh. Parang yun na yung magiging sahod ko for the next few months.
up to the point na tipong makakuha tayo ng bagong trabaho. And the thing is, due to my age, hindi na ganun kadaling makakuha ng trabaho, especially with the same position and same pay that I was getting before. Sa edad kong ito, hindi ko alam kung gaano ako katagal bago magkaroon ulit ng trabaho. Hindi na kasi ako bata gaya ng dati. Siyempre, isa din consideration yung job position and previous salary ko from my previous work. Yun ang standard natin when applying to a new job eh. Well, to tell you honestly, medyo may kahirapan na rin makuha yung same compensation ko in the current market. Usually, mas mababa siya or otherwise, di naman tugma sa dati kong job position. And now, it's not just a beginner role. Medyo mataas-taas na yung position natin. And, you know, you now have limited options. Hindi na ganun kadaling mag-apply just like before. Although kung tutuusin, di naman talaga ganun nagtagal akong napakaante. Pero during those months na jobless ako, it seemed to be the longest days sa tanang buhay ko. Biruin mo, parang ang tagal ng oras. Pag talagay ka sa ganung sitwasyon, you'll definitely have a change in priorities in life. Matitigil na yung mga unnecessary expenses, unnecessary activities, and concentrate on that one thing na kinakailangan mo just to survive. And that is for me to get a new job. Ang pagbablog, just to let you know, wala tayo nakukuha dito. May nakukuha naman tayo sa pag-vlog, pero katiting siya. The amount of money that we are getting from vlogging is not really enough to the point na tipong gagawin natin full-time income generating activity yung vlogging natin. We are doing the vlogging just for fun. Passion lang talaga, hobby, iga nga. But it's not my primary source of income. I was counting the days na lumilipas bawat araw na dumadaan. Mga araw na hindi tumatawag yung mga aking ina-applyan. I was actually losing hope. But then, nagkaroon tayo ng opportunity, yun nga lang, malayo-layo lang. As in, malayo lang. Now, if you're like me, na tipong pakiramdam mo nahihirapan ka kumuha ng trabaho, magugulat ka sa sarili mo na you are now considering things na tipong hindi mo gusto i-consider before. Like, for example, taking a pay cut in your next job, or mas mababa position, and even considering, well, as a last resort, tingin tayo outside of our comfort zone. We had to expand our horizon. At ayan na nga, asa na nga ba ako ngayon? Pamilyar ba sa inyo yung lugar na ito? Kung nasaan ako? Oo, nasa probinsya na ako. Biruin mo yun? Di ko nga rin inakala na dito ako mapapadpad eh. Pero dito ako dinala ng tadhana eh. So, living in Antipolo, ang target talaga natin is actually to find work within Metro Manila. And I'm even working from home for the past 15 years. It's a big change for me. But then, even with that considerations, nahirapan pa rin tayong kumuha ng trabaho back then. Until, at one point, I did consider looking for a job elsewhere outside of Metro Manila. Kasi dito ako nakakita ng pagkakataon magkatrabaho din. Yung trabaho gusto ko, yun nga lang malayo sa pamilya. Malayo din sa dati kong buhay na nakagisnan. Kakain kami! Yeah, sa totoo lang, I find it impossible before. See myself accepting a job outside of Manila, much more napakalayo sa probinsya, di ba? But then, that's the reality. Talagang minsan kukuha tayo ng something na tipong hindi naman talaga natin gusto at start just because. Well, nagsimula ako dito katapusan ng July. Isang linggo pa lang, parang ayaw ko na agad. Grabe, parang lagi ako naiiyak. Lagi ako naghahanap ng excuse para lang umuwi ng Maynila. Kahit mag-astos pa siya, abay sige lang, bahala na, ika nga. Sige, mauna na ako. Bahala na. Pero yun, 2 months na rin na nakakalipas kahit paano nagbago na ang tema. Pinipilit na lang alibin ang sarili kahit malayo ang pamilya. Akala ko nga dati mas makakapag-vlog ako dahil mas mahaba ang oras ko sa sarili ko. Pero hanggang dun lang pala yun, puro akala. Kasi busy din pala kahit mag-isa ka lang. Kasi kahit paano gusto mo alibin sarili mo. Nung una, ang hirap maglakwatsa. Kahit may kotse o kahit na may big bike pa, parang ang hirap gumala. Nakakapagod o kaya naman magastos sa gasolina. Pero yun nga, nagbago nung nakabili ako ng motor. Napanggala. Ito nga pala, bago kong motor. Aerox. Gawan ko kaya ito ng vlog. Wag na. Mukha rin naman walang kwenta.
Yun nga, nung nagka-scooter ako, biglang guminhawa. Naging malapit na ang lahat. Ang dali bigla gumana. Pero yun nga, pag-vlog ko, wala pa rin kagana-gana. Kaya yun, ganito na lang muna. Pa-vlog-vlog kahit ano, para lang makaraos kahit paano. Pag wala kasing activity kay YouTube, tumatablay din ang sahod. Huwag kayong mag-alala, malapit ko na rin masimulan yung nakatenga kong bike review, XSR 900. 1 taon na rin ang hinihintay na ito, malapit nyo na rin mapanood. Kaya konting hintay-hintay na lang, malapit na to. Anyway, yun lang naman ang tema ng vlog ko ngayon. Nagpaparamdam lang para lang alam niyo buhay pa ako. Pero tagaan niyo sa bato, tayo magbabalik. Aking pag-upload ay manunumbalik. So, ganun na yun. Hanggang sa susunod mga boss. See you around when I see you. Ciao!